Magandang umaga po mga minamahal kong mga kapatid na naririto at kasama natin online, mga deboto ng mahal na poong Jesus Nazareno. May tanong po ako. Kapag bibisita ho kayo sa isang tao, isang mahalagang kaibigan, hindi ba pinupuntahan natin sila kasi gusto natin na makasama sila? Pinupuntahan natin sila kasi gusto natin na makausap sila. Anong mangyayari kapag bumisita tayo at busy sa ibang bagay yung ating binisita? Hindi ho ba nabubwisit tayo? Minsan pa nga magrereklamo tayo sa kanila. Minsan na nga lang ako magpunta sa iyo. Ang busy-busy mo pa. O kaya naman sasabihin natin, mamaya mo na gawin yung mga ginagawa mo. May sasabihin kasi ako sa iyong mahalaga. At para mas makuha natin yung atensyon nila, kung minsan ang ginagamit natin, sasabihin natin sa kanila, may chismis ako sa iyo. At bigla na silang magbibigay ng panahon. Ang sinasabi ko lang po, ang pinakamahalagang sinasabi sa atin ngayon, ang mahalaga, makausap natin yung taong binibisita natin. Secondary na lang yung ibang mga bagay. Ang mahalaga, yung pag-uusap ninyo. Ang mahalaga ay yung pagsasama ninyo. Ito po yung mahalagang ipinapahayag sa atin ng Ebanghelyo sa araw na ito. Si Jesus Nazareno gustong mabisita tayo. Si Jesus Nazareno nais tayong makausap at makasama sa araw-araw. Ang tanong sa atin ngayon, paano natin tinatanggap ang pagbisita ni Jesus sa ating mga buhay? Nagbibigay ba tayo ng panahon katulad ni Maria sa Ebanghelyo? O katulad ni Marta, ay abalang-abala tayo sa ibang mga bagay? Sasabihin pa natin kung minsan, para sa iyo naman tong mga ginagawa ko, mamaya na kita kakausapin. Saka na ako magdadasal, may ginagawa pa ako. Ang sinasabi sa atin ni Jesus ngayon, at sa araw-araw, gusto kitang makausap. May gusto akong sabihing mahalaga sa iyo. At ang imbitasyon sa atin, sa ngayon at sa araw-araw, maglaan ng panahon para makinig at makipag-usap kay Jesus Nazareno. Maglaan ng panahon. Nung inordinahan po kami ni Cardinal Advincula, isa po sa mga pinaalala niya sa amin ay ito: huwag kayong gagawa ng kahit anong klase ng paglilingkod nang hindi muna unang-una sa lahat na kayo ay nananatili sa presensya ni Jesus. Huwag daw kaming kikilos kung hindi muna kami nagbibigay ng panahon upang manalangin kay Jesus. Bakit daw? Kasi kung hindi muna kami magbibigay ng panahon kay Jesus sa panalangin, kung hindi muna kami magbubukas ng sarili para sa pagbibigay niya ng lakas, kung hindi muna kami makikinig sa nais niyang ipagawa sa amin, may panganib. At ano yung panganib? Na imbis na si Jesus yung aming paglingkuran, baka sarili na lang namin ang aming paglingkuran. May panganib ng kapaguran kasi wala nang pinagkukuhaan ng lakas. May panganib na hindi magawa yung nais ng Panginoon kasi hindi naman nakikinig sa nais ng Panginoon na ipagawa sa amin. Mahalaga po yung pananatili sa presensya ni Jesus bago ang lahat. Dahil sa pananatili kay Jesus, sa piling ni Jesus, mabibigyan tayo ng lakas na kakailanganin natin para maharap yung mga pagsubok na ating haharapin sa araw-araw. Sa pananatili po kay Jesus, mas mabibigyan tayo ng direksyon kung ano ba yung dapat piliin natin sa araw-araw. Sa pananatili kay Jesus, mapupuno tayo ng pagmamahal na ating maibabahagi sa iba. At ang pinakamahalagang epekto ng pananatili sa presensya ni Jesus ay kapayapaan. Kapayapaan sa kabila ng lahat ng ating nararanasan. At ano naman po yung epekto kapag hindi na tayo nananatili kay Jesus? Maaring marami pa rin tayong mga nagagawa, ngunit may pagkabalisa, napapagod ng walang kahulugan at nawawalan ng gana, nawawalan ng kapayapaan.
Ganito rin po yung napakinggan natin sa unang pagbasa sa bayan ng Ninibe. Kung hindi sila makikinig sa pangungusap ng Diyos, anong mangyayari sa kanila? Mawawalan ng kapayapaan, mawawasak ang kanilang bayan. Pero noong nakinig na sila sa nais ng Diyos para sa kanila, nung nakinig na sila sa pangungusap ng Diyos, sa pamamagitan ng propetang si Jonas, anong nangyari? Hindi natuloy ang pagwasak ng kanilang bayan. Naging payapa yung kanilang kalooban kasi nakinig sila sa pangungusap ng Diyos. Kaya magandang tanungin po yung ating mga sarili sa araw na ito. Payapa po ba ang ating mga buhay? May kapayapaan po ba? Kasi kung hindi payapa o kaya naman walang kapayapaan, maraming bumabagabag, baka nagkukulang na tayo sa pananatili sa presensya ni Jesus. Baka hindi na tayo nagdadasal. Baka hindi na tayo nakikinig kay Jesus Nazareno. Kaya mga kapatid, sa pagpapatuloy ng ating pagdiriwang, ang imbitasyon talaga sa atin ay maging katulad ni Maria sa Ebanghelyo. Pinili niya ang mas lalong mabuti. She has chosen the better part. Kaya payapa ang kanyang kalooban. Piliin din nawa natin ang mas lalong mabuting bagay. Unahin ang pagbibigay ng panahon kay Jesus sa pamamagitan ng pananalangin upang maibigay sa atin ng Panginoon ang kapayapaan na hindi maiaalis sa ating mga buhay ninuman. Amen.